Hello, good morning mga mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Ito ba yung DJ Makib 101.1 Team Power Flowers po. Kumusta po kayong lahat mga lodies? I hope po okay lang po kayo. Alright guys, ipagpapatuloy na po natin yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all may asawa na mayaman, di ba? Ang tindi ni Kenyu. Alright guys, wag na natin patagalin guys. Ito na po yung kwento ng asawa kong mayaman. Si Chiyang ay napakasama. Itinaas niya ang kanyang kamay at buong lakas na sumugod kay Chinyu. Dahil dito ay naging mas malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Anong sama ng loob ang meron sa atin? Mukhang gusto niya talaga akong patayin. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at hindi maiwasang umungol ng mahina. Tulad ng inaasahan sa alagad ni Mr. Lin. Ang bilis naman. Ang Lin Family Martial Arts School ay lumalakas at lumalakas. Natatakot akong patay na karne ang taong ito. Sa sandaling ito, sumugod na si Chiyang sa harap ni Chinyu. Si Chinyu ay hindi gumalaw kahit isang pulgada at malamig lamang na tumingin kay Chiyang. Nang malapit ng hawakan ng kamao ni Chiyang si Chinyu. Biglang itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang kamao. Ang ekspresyon ni Chiyang ay agad na naging sobrang pangit. Natahimik ang venue. Anong nangyari? May bomb ulong. Sumigaw pa si Lin Wan mula sa ibaba ng entablado. Chiyang, tumigil ka sa paglalaro at mabilis na bugbugin siya. Nang marinig ang sigaw ni Lin Wan, hindi mapigilan ni Chiyang na magmura sa kanyang puso. Parang ayaw niyang gumalaw. Siya ba iyon? Hindi siya makagalaw. Ito ba ang tinatawag mong inner strength? Isang pahiwatig ng panunuya ang sumili sa mukha ni Chinyu. Kinagat ni Chiyang ang kanyang mga ngipin at galit na sumigaw. Huwag mo akong kutsain. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas niya ang isa niyang kamay at idiniin ito sa ulo ni Chinyu. Sa pagkakataong ito, hindi man lang kumibo si Chinyu at hinayaan siyang bumasag sa kanya ang kamao ni Chiyang. Bang! Isang muffled sound ang umalingaw-ngaw. Si Chinyu ay hindi gumagalaw. Naramdaman ni Chiyang na parang nabasag ang kanyang kamao sa isang bato at sumakit ito hanggang sa kaibuturan. Paano ito posible? Ang ekspresyon ni Chiyang ay lalong naging hindi magandang tingnan. Ang suntok na ito ay halos naubos na ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi man lang ito nasaktan ni Chinyu. Paano ito naging posible? Ang lakas ng loob ay hindi gaanong kahanga-hanga. Ngumisi si Chinyu. Kinagat ni Chiyang ang kanyang mga ngipin. Sinubukan niyang makawala, ngunit napagtanto niya na ang kanyang lakas ay hindi makakapantay kay Chinyu. Sa sandaling ito, si Chiyang ay napuno ng hindi maipaliwanag na takot. Siguradong hindi siya kapares sa lalaking nasa harapan niya. Sa sandaling ito, gusto lang ni Chiyang na tumakas. Chiyang, mabilis na baliin ang kanyang braso. Huwag kang magpigil. Desperadong sumigaw si Lin Wan sa kinatatayuan ng manonood. Nang marinig ito, nagalit si Chiyang. Gusto niyang sumugod at sampalin si Lin Wan. Gusto mong baliin ang braso ko. Medyo natutuwang sabi ni Chinyu. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Chiyang. Nagmamadali siyang umiling at sinabing, Hindi. Talagang wala akong ganoong intensyon. Ganon ba? Ngumisi si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang kamay at mahinang hinampas ang dibdib ni Chiyang. Bang! Lumipad ang buong katawan ni Chiyang. Ang mga alon ng nakakasawa na matinding sakit ay nagmula sa kanyang mga tadyang. Nahirapan siyang huminga. Naging ganap na tahimik ang venue. Natulala ang lahat na pinanood ang eksenang ito. Na para bang hindi sila makapaniwala na totoong ang nangyayari ito. Ang palad na iyon, parang hindi talaga malakas. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Lin Cheng at ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Chiyang. Nang makita ito, si Lin Wan ay nagmamadaling tumakbo sa entablado. Ay nalalayan niya si Chiyang at pagkatapos ay nagmura ng malakas, Chinyu, talagang walang awa ka. Talagang tinalo mo ang aking Chiyang sa ganitong estado. Wala ka bang nararamdamang kahihiyan? Nang marinig ang mga salita ni Lin Wan, hindi mapigilan ni Chinyu na matawa. May double standards talaga si Lin Wan. Sa stand ng spectator, si Zheng Mingxua ay tumawa ng malakas at sinabing, Mr. Lin, mukhang hindi kahanga-hanga ang inimbitahan mong katulong. Ang kutis ni Lin Cheng ay mapatla, at siya ay puno ng panghihinayang. Kung alam niya ng mas maaga, hindi niya sana itinaboy si Chinyu. Ngayon, hindi lang siya nasaktan,
Nasira rin ang kanyang reputasyon. Mr. Lin, ni hindi makatayo ang iyong alagad. Sa tingin ko hindi na kailangang makipagkumpetensya, tama ba? Sabi ni Zing Mingxua na may awang ngiti. Kahit na inis si Lin Cheng, walang paraan para sa kanya. Nilakasan niya ang sarili. Tumayo at sumigaw, ito ay peking laban. Sinuhulan ni Zing Mingxua si Qi Yang ng maaga. Iyon lang, sa sandaling marinig nila ito, ang buong venue ay nagkagulo. Biglang namulat ang lahat. No wonder, nagtataka ako. Paano magiging kalaban ni Qi Yang si Qin Yu? May sumigaw mula sa ibaba ng stage. Tama iyan. At ang mga suntok ni Qin Yu ay mukhang napakahina. Paano siya magpapalipad ng isang tao? Ang Zing Family Martial Arts School ay talagang walang hiya. Kaya ganyan yan. Alam ko na, paanong matatalo si Qi Yang. Sa entablado, hindi napigilan ni Lin Wan ang magkaroon ng kamalayan. Pagkatapos sabihin iyon, sinampal niya ng malakas si Qi Yang at sinabing, Qi Yang, hindi mo man lang sinabi sa akin. Tinakat mo ako. Si Qi Yang, na nabalian na ng tadyang, ay napangiti sa sakit matapos matanggap ang sampal ni Lin Wan. Siya, na nagnanais na matalo niya ang handle na ito hanggang sa kamatayan. Tinitigan ng masama si Lin Wan. Qi Yang, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bulong ni Lin Wan. Kinagat ni Qi Yang ang kanyang mga ngipin at sinabing, It's nothing. Nang makitang isang panig ang opinyon ng publiko, hindi mapigilan ni Lin Cheng na mapamura. Gusto mo makipag-away sa akin? You're no match for me, walang pakialam na sabi ni Lin Cheng. Namumula ang ekspresyon ni Zing Mingxua. Hindi niya napigil ang magnganga ang kanyang mga ngipin at sabihing, Lin Cheng. Napakawalanjiya mo talaga, ha ha ha. Ito ay tinatawag na taktika. Hindi nahiya si Lin Cheng. Sa halip, nakaramdam siya ng pagmamalaki. Zing Mingxua, paano kung nanalo ka sa kompetisyon? Natalo pa rin ang martial arts school mo, medyo pagmamalaki ni Lin Cheng. Ikaw, galit na galit si Zing Mingxua, ngunit wala siyang magawa kay Lin Cheng. Tumayo si Lin Cheng at walang pakialam na sinabi, dapat na matapos ang komedya na ito. Sigurado akong malinaw na nakita ng lahat ang lakas ng dojo ng pamilya Zing. Ako naman, hindi na ako magpapakatanga sa inyo. Palem. Pagkasabi nito, tumalikod si Lin Cheng at umalis. Siya ay labis na ipinagmamalaki sa kanyang sarili. At mas ipinagmamalaki niya ang kanyang matalinong taktika sa huling minuto. Maghintay ka. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Qin Yu mula sa entablado. Huminto si Lin Cheng sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya at sinabing may walang pakialam ng ngiti, mayroon ka pa bang iba? Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabing, Mr. Lin, dahil sinabi mong sinuhulan ni Jizing si Qi Yang. Paano ito? Halika ka at lalaban tayo. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Lin Cheng. Alam niya na si Qi Yang ay hindi nasuhulan, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki. Ang lakas ni Qin Yu ay isang bagay na kahit si Lin Cheng ay hindi kayang labanan. Masyado kang malaki para sa iyong mga breeches. Sa tingin mo ba ay katapat mo ang aking ama? Bago pa makapagsalita si Lin Cheng, nagsimula ng magdaldal si Lin Wan sa gilid. Hindi pinansin ni Qin Yu si Lin Wan. Sa halip, malamig siyang tumingin kay Lin Cheng at sinabing, Mr. Lin, pakiusap. Huminga ng malalim si Lin Cheng at sinabing may walang hiyang ngiti, kahit gusto mong lumaban, kailangan mong labanan si Mr. Zing. Saan makakakuha ng karapatang gawin iyon ng isang alagad na tulad mo? Kung wala kang lakas ng loob, sabihin mo lang na wala kang lakas ng loob. Hindi kita papatulan noon, walang pakialam na sabi ni Qin Yu. Nang marinig ito, muling sumigaw si Lin Wan, punong-puno ka ng sarili mo. Sino ka sa tingin mo? Pagkatapos, sinigawan ni Lin Wan si Lin Cheng, tatay, turuan mo siya ng leksyon at ipaghiganti mo ako. Baliin ang kanyang mga paa. Pinipilit ni Lin Wan si Lin Cheng sa dead end. Sa sandaling ito, gusto talaga ni Lin Cheng na tumahimik si Lin Wan. Mr. Lin, tama si Miss Lin. Teach this cocky guy a lesson, sigaw din ng iba. Oo, Mr. Lin. Isipin mo na lang ito bilang pagtuturo sa nakababatang henerasyon. Mr. Lin, bugbugin mo siya. Hindi mabilang na mga tao ang nanunuya, kaya nahihirapan si Lin Cheng na umatras. Kung aakyat siya sa entablado,
Tiyak na matatalo siya kay Chin Yu ngayon. Ngunit kung hindi siya aakyat sa entablado, masisira ang reputasyon ng Lin Family Martial Arts School. Nako, hindi maganda ang pakiramdam ko, walang kahihiyang sabi ni Lin Cheng. Ngumisi si Chin Yu habang sinasabi, Mr. Lin, natatakot ako na hindi mo alam na ako ay isang doktor din. Ang soul nourishment pill na sikat sa Jiangcheng ay ginawa ko. Maaari akong magpatotoo, mabilis na sabi ni Lance. Kinagat ni Lin Cheng ang kanyang mga ngipin. Nang maghahanap na siya ng isa pang dahilan, humakbang si Chin Yu at sinabing, mukhang wala ka talagang lakas ng loob. Karapat-dapat ka bang tawaging numero 1 martial artist sa Jiangcheng? Anak, huwag kang masyadong maingay. Ang tono ni Lin Cheng ay naglalaman ng kaunting galit. Umungol siya at saka itinaas ang mga paa para maglakad patungo sa stage. Huwag mong isipin na takot talaga ako sa'yo. I just don't want to hurt you, sabi ni Lin Cheng na may malamig na ekspresyon. Bahagyang pinaikit ni Chin Yu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi. Talagang naiinis sa akin ang mga taong tulad mo. Sinabi ng iyong anak na babaliin niya ang aking mga binti. Ako rin ay isang makatwirang tao. Babaliin ko lang ang dalawa mong paa. Siguradong hindi kita papatayin. Ang ekspresyon ni Lin Cheng ay nagbago ng husto. Magsasalita pa sana siya, naglakad na si Chin Yu. Ang bilis ni Chin Yu ay napakabilis. Nakakakilabot ang bugso ng hangin mula sa kanyang kamao. Naalarma si Lin Cheng. Ang lakas ni Chin Yu ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ay hindi, naalarma si Lin Cheng at nagmamadaling umatras. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Chin Yu ng pagkakataon. Sa isang iglap, dumating siya sa tabi ni Lin Cheng at sinipa ang guya ni Lin Cheng. Sa isang malutong na bitak, ang guya ni Lin Cheng ay baluktot. Hindi napigilan ni Lin Cheng na mapasigaw dahil sa matinding sakit. Hindi tumigil doon si Chin Yu. Muli niyang itinaas ang paa at sinipa ang isa pang guya. Sa isa pang malulutong na bitak, ang mga binti ni Lin Cheng ay yumuko paatras sa isang kakaibang arco. Nang walang suporta ng kanyang mga binti, direktang lumuhad si Lin Cheng sa lupa. Sige, nabali ko na ang dalawang paa mo. Ngayon pa lang tayo, malamig na sabi ni Chin Yu. Si Lin Cheng, ang kanyang mukha ay napangiwi dahil sa sakit, niyakap ang kanyang mga binti. Tumutulo ang butil ng pawis sa kanyang noo at para siyang nasa sobrang hapdi. Natahimik ang venue. Pagkatapos ng maikling panahon ng katahimikan, nagkaroon ng kaguluhan. Paano ito posible? Wala man lang lakas si Mr. Lin para lumaban. Ang numero 1 martial artist sa Jiangcheng ay natalo ng ganoon. DMN, itong binata na tinatawag na Chin Yu, ay talagang kahanga-hanga. So, hindi man lang nasuhulan si Mr. Zing kay Chiyang. No wonder na pinaburan siya ng pamilya yan. Ang ekspresyon ni Lin Cheng ay sobrang hindi magandang tingnan. Nais niyang makahanap ng isang butas na mapagtataguan. Kung alam niya ng mas maaga, hindi niya na-offend si Chin Yu. Dad, okay ka lang ba? Nagmamadaling tumakbo si Lin Wan sa harap ni Lin Cheng. Itinaas niya ang kanyang ulo at matamang tinitigan si Chin Yu. Napaka-ruthless mo. Siya ang nagdala nito sa kanyang sarili, malamig na sabi ni Chin Yu. Ikaw, ang kanyang anak. Kailangan ding pasanin ang ilang responsibilidad. Pagkatapos sabihin ito ni Chin Yu, tumalikod siya at lumabas ng stage. Tumawag ng ambulansya. Ginamit ni Lin Cheng ang lahat ng kanyang lakas para sabihin ang mga salitang ito. Oo, tumawag ng ambulansya. Inilabas ni Lin Wan ang kanyang telepono sa gulat. Samantala, umalis na si Chin Yu sa stadium kasama si Zing Mingxua at ang iba pa. Sa sasakyan na pauwi, hindi napigilan ni Jizing na aikop ang kanyang mga kamay at sabihin, Mr. Chin. Salamat sa iyong tulong. Talagang gagantihan kita. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Zing Mingxua sa kanyang disipulo sa tabi niya at sinabing, mula ngayon. Kukuha ang Zing Family Martial Arts School ng 10% ng kita at iregalo ito kay Mr. Chin. Nang marinig ang mga salita ni Zing Mingxua, si Chin Yu ay labis na namangha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Zing, hindi na kailangan. Binigyan mo na ako ng ginseng. Hindi. Ang ginseng na iyon ay para lamang tulungan ni Mr. Chin. Medyo matigas na sabi ni Zing Mingxua. Mr., ang mga aksyon ni Chin ngayon ay magdadala sa Zing Family Martial Arts School ng napakataas na pagtaas ng kita. Karapat-dapat ka sa 10% ng mga kita,
Taimtim na sinabi ni Zing Mingxua. Nang makita ito, hindi tumanggi si Qin Yu. Bumalik sila sa Dragon Paradise. Mr. Qin, kung may oras ka ngayong gabi, gusto kitang i-treat ng pagkain, sabi ni Zing Mingxua. Nang papayag na si Qin Yu, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono at nakitang si Yan Ruizu ang tumatawag. Nagmamadaling pumunta si Qin Yu sa gilid at kinuha ang telepono. Miss Yan. Ang tono ni Qin Yu ay may bahid ng banayad na saya. Dr. Qin, ano ang ginagawa mo? Mapaglarong tanong ni Yan Ruizu. Napangiti si Qin Yu at sinabing, wala. Nag-idle lang ako sa bahay. Tapos, samahan mo ako sa isang dance party mamayang gabi. Kailangan ko ng kasama, sabi ni Yan Ruizu. Ilang araw nang hindi nakita ni Qin Yu si Yan Ruizu. At na-miss niya ito ng husto. Kaya naman, pumayag si Qin Yu nang hindi nag-iisip. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumalikod si Qin Yu at naglakad pabalik sa tabi ni Zing Mingxua. Mr. Zing, natatakot akong wala akong oras ngayong gabi, nakangiting sabi ni Qin Yu. Mr. Qin, may appointment ka ba? Pansamantalang tanong ni Zing Mingxua. Bago magsalita ng kahit ano si Qin Yu. Si Yao Qing, na nasa gilid, ay nangaasar, nakikita kung gaano siya kasaya na nakangiti. Tiyak na appointment niya ito kay Miss Yan. Bahala ka, sinipa ni Qin Yu ang puwitan ni Yao Qing. Si Zing Mingxua ay nagkaroon din ng biglaang pagkaunawa. Kinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gayon, hindi kita iistorbohin, Mr. Qin. Walang pakialam si Qin Yu sa handaan, gusto lang niyang makita si Yan Ruizu. Sa gabi, huminto sa pintuan ng isang Bentley na ginamit sa pagkuha ng litrato sa Jingdu. Ibinaba ni Yan Ruizu ang bintana at kumaway kay Qin Yu. Mabilis na tumakbo si Qin Yu sa harapan ng kotse. Sumakay ka sa kotse. Napakurap si Yan Ruizu. Pumasok si Qin Yu sa kotse at umupo sa tabi ni Yan Ruizu. Hindi alam kung dahil ba ito sa mainit na panahon, ngunit namumula ang mukha ni Yan Ruizu. Na naging dahilan upang mas lalo siyang maging kaakit-akit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Si Qin Yu ay patuloy na nakatitig kay Yan Ruizu at labis na natulala kaya hindi niya magawang umiwas ng tingin. Sapat na ba ang nakita mo? Inabot ni Yan Ruizu at tinapak ang ulo ni Qin Yu. Noon lang bumalik sa katinoan si Qin Yu. Kinapa niya ang kanyang ilong na parang nahihiya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang magandang balita, sabi ni Yan Ruizu. Anong magandang balita? Nagmamadaling tanong ni Qin Yu. Ngumiti si Yan Ruizu at sinabing, kamakailan, ang market share ng mga produkto ng pamilya Shen sa Chuzhou ay walang tigil na bumababa. Sa loob lamang ng ilang araw, bumaba ito ng halos 10%. Sa tingin ko ay hindi magtatagal bago kahahanapin ni Shen Tian, ngumisi si Yan Ruizu. Nagbigay ito kay Qin Yu ng isang masayang sorpresa. Akala niya ay aabutin ng kahit isang buwan lang bago ito magkabisa, ngunit ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Qin Yu, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Yan Ruizu na may seryosong ekspresyon. Anong tanong? Tanong ni Qin Yu. Ginulo ni Yan Ruizu ang kanyang buhok at nakangiting sinabi. Kung dumating si Shen Yun para magmakaawa sa iyo, papakawalan mo ba siya? Nang marinig ang tanong na ito, natahimik si Qin Yu. Mula pa noong bata pa siya, palaging maawain si Qin Yu. Kahit na may nanakit sa kanya, patatawarin sila ni Qin Yu. Ngunit habang siya ay tumatanda, unti-unting napagtanto ni Qin Yu na ang kanyang kabaitan ay hindi lamang makatutulong sa kanya na makuha ang respeto ng ibang tao, ngunit siya ay minamaliit pa ng ibang tao. Alright guys, natapos na naman po yung panibagong kabanata natin guys. I hope po nag-enjoy po kayo sa ating bagong kabanata. At abangan nyo na naman po yung susunod na kabanata mga Lodis. I hope po i-share nyo po at i-like yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all. Alright guys, ito po si DJ Maki 101.1 Team Power Flowers. Thank you so much mga Lodis. I hope po i-bless kayo this day at mag-iingat po kayo. Bye-bye!